Kamusta kayo, Sir Paul? Kamusta na rin po sa mga nakikinig? Ako nga pala si Joy. Sana mabasa mo ito, Sir Paul. Sana rin maibahagi mo itong kwento ko sa buong madlang people. Isa akong elementary teacher noon nang makilala ko si Louie. Teacher din po siya kagaya ko. Naging magkaibigan kami at hindi po nagtagal bumuo ng relasyon. Masaya kaming dalawa at walang naging problema sa pamilya. Sa bawat pagsubok sa buhay, naging inspirasyon namin ng isa't isa. Lumipas po ang mga panahon. 3 taon na po yung relasyon namin nang makilala po namin si Arya, isa sa mga guardians ng estudyante ni Louie. Naging magkaibigan sila at simula nung magkakilala sila ay halos permi-permi nang napunta si Arya sa kanilang room. Wala naman naging kaso sa akin yun. Kasi may ganoon naman talagang mga magulang o di naman kaya guardians. Pero may napansin ako sa kanya. Maganda kasi si Arya. Sexy, sweet. Pero kung minsan, ang weird po niya. Hindi ko ma-explain kung bakit. Pero kasi may kung anong something sa kanya. Kung minsan kasi, kung makatitig po siya, napakalagkit po. Tapos, may something po talaga sa mata niya na ang hirap po talagang ipaliwanag. Minsan nga rin, nakita ko siyang tumatawa na mag-isa habang kinukulikot niya yung kanyang mga kamay. Tapos yung mga mata niya, nanlalaki. Sana ma-imagine niyo kung ano ang ibig kong sabihin. Basta, napaka-weird lang po. Judgmental na po kung judgmental pero ganun po kasi talaga yung nasaksihan ko sa kanya. Isang araw po, napadpad po ako sa classroom ng nobyo ko at sakto namang nandoon po si Arya. Hinalikan ko sa cheek si Louie at ibinigay ang niluto kong baon para sa kanya. Sa peripheral vision ko, nakita ko yung reaksyon ni Arya. Nagulat siya. Hindi niya pala alam na merong nobyo si Louie. Kinumpirma namin yun sa kanya at halata ko talaga sa itsura niya na nadismaya siya. Magmula nga noon, madalang ko na lang makita ang babae sa school, pero si Louie naman po yung nag-iba ng pag-uugali. Kung dati, tuwing mansari po namin, palagi niya akong dinadala ng mga chocolate at flowers. Pero sa mga nagdaan pong mga mansari, wala talaga. Halos naging cold na rin po siya sa akin. Hindi ko alam kung bakit at sinubukan ko rin naman siyang tanungin tungkol sa kinikilos niya. Pero ang tanging sagot niya lang po sa akin, pagod daw sa trabaho. Naiintindihan ko naman siya sa part na iyon kaya inintindi ko na lang po siya. Isang araw, nagpaalam sa akin si Louie na hindi niya na ako mahihintay. Meron daw kasi siyang kailangan puntahan. Sa totoo lang po, medyo nag-iba po yung pakiramdam ko. May hinala ako. Sakto namang natapos ko rin po yung mga kailangan kong tapusin nun. Kaya ang ginawa ko, sinundan ko po siya gamit yung isang motor ng kaibigan ko. Sa tulong po ng kaibigan ko, nag-disguise talaga ako. Sinamahan niya rin po ako. At yun nga, sinundan po namin yung nobyo ko. Hindi nga ako nagkamali. Ang lakad ng nobyo ko ay ang ihatid si Arya sa kung saan. Sumakay siya sa kanyang motor. Masaya po sila nagbiyahe paalis. Ang sakit makita. Pero imbis magpadala sa emosyon ko, maingat po namin silang sinundan. Dumiretso sila sa apartment ng boyfriend ko. Kabang-kaba na ako nun. Nagtago nga ako sa may kanto at pinagmasdan po sila. Dumiretso si Louie sa loob ng apartment niya at sa tapat naman si Arya. Isa lang pala ang lugar nila. Doon ako mas lalong nagtaka at nasaktan. Nakausap ko ang may-ari tungkol kay Arya at napag-alaman ko na bagong lipat lang pala ito ng apartment. Walang pag-aalinlangan na pinuntahan ko ang boyfriend ko at kinumpronta siya tungkol sa nakita ko. Pero imbis po na mag-sorry, nagkasagutan pa kaming dalawa. Kasi daw, bakit naging stalker ako? Bakit to pinaghihinalaan ko na lang kung sino-sino? Marami pang iba. Umayak ako sa harapan niya pero wala po siyang naging pakialam. Nang lumabas ako ng apartment ng nobyo ko, napatingin ako sa kwarto ni Arya
Napansin ko sa bintana nito na parang may kung anong mga weirdong bagay. May mga anik-anik at may kung ano-ano na hindi ko alam kung ano. Meron pa nga mga nakasabit na para bang bungo at mga dahon na tuyo. Dahil nga sa mga nakita ko, bigla ko nang ilabot. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Nagitla ko nang marinig ang boses ni Arya mula sa likuran ko. Napasingap ako sa gulat. Paano siyang napunta sa likuran ko nang hindi ko man lang napapansin? May kung ano sa kanyang mga mata. Nannilisik ito at nakakakilabot talaga ang ngiti niya. Habang nakaharap nga siya sa akin, kinukulikot niya ang kanyang mga kamay. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Parang umurong ang dila ko sa mga sandaling yun. Anong ginagawa mo rito? Di ba sinabi ko umalis ka na? Nang lumabas po si Louie, biglang umayos yung pakikitungo ni Arya. Magsasalita na nga sana ako pero naunahan niya ako. Ang lambing ng boses niya. Siya pa ang pumigil sa akin na umalis. In-invite niya pa ako sa loob ng kanyang kwarto. Kakain daw. Hindi naman ako sumagot. Mabilis akong umalis sa lugar na iyon. Pagkarating ko sa bahay, iyak talaga ako ng iyak. Hindi ko alam kung anong nagawa kong mali para ganunin na lang ako ni Louie. Habang iniisip ko ang mga bagay-bagay, naalala ko ang nakita ko sa kwarto ni Arya. Hindi kaya may ginawa siya para magbago sa akin si Louie? Alam kong mali na pag-isipan ng kung ano-ano ang isang tao, pero hindi ko pa rin mapigilan ang sarili ko. Dumagundong bigla ang dibdib ko sa kaba. Para talagang may sumasang-ayon sa utak ko. Walang ano-ano. Tinawagan ko ang lolo ko at tinanong ang tungkol sa gayuma. At kung sakali, papaano niya ako matutulungan? Wala akong ebidensya pero kailangan kong gumawa ng paraan. Kinabukasan, mugto ang mata kong pumasok ng eskwelahan. Inaantay na pala ako ni Louie sa may kantin. Hindi man lang siya nag-text sa akin. Nag-usap lang kami saglit tungkol sa mga bagay-bagay. At bigla namang nag-shift yung topic kay Arya. Sa tuwing binabanggit ang pangalan ng babaeng yun, pansin ko na may kakaibang liwanag sa mga mata niya. Sinabi ko nga, ang weird mukha ko. Hindi naman ako masyadong pinansin ni Louie. At nang magsimula na ang klase, naghiwalay na po kami. Hindi na ako nag-antay na matapos yung shift ko. Nag-excuse na lang muna ako. Ang sabi ko, may importante akong pupuntahan. Ang ginawa ko, nagpunta ako sa bahay ni Arya. Walang tao sa kanyang kwarto, pero nakabukas sa mga pinto. Kumatibigla ang mga paa ko. Naisipan kong pumasok. Napapalibutan ng kurtinang itim ang buong bahay. At sa bawat sulok, may kung anong mga weirdong bagay yung nakasabit, pati nakasandal. Maya-maya, napangiwi ako kasi may humahalong amoy na para bang sa hayop na ewan ng gagaling. Sa cabinet naman, may mga bote po ng mga dahon. May iba-ibang mga tuyo na ang iba pa nga ay tuyo at ang iba naman ay parang mga ugat ng puno na may tubig at may mga hugis. At dahil nga sa mga nakita ko, hindi nga ako nagkamali. May kung ano kay Arya na naging dahilan kung bakit nagkaganoon si Louie. Aalis na sana ako doon. Ngunit, nakasalubong ko po sa pintuan si Arya. Anong ginagawa mo rito? Trespassing ka! Hindi ako nakapagsalita. Aalis na sana ako pero nahawakan niya po ako at tinulak. Malakas ang impact ng pagtulak niya sa akin. Ang sakit. Tumama sa paderang likod ko. Sinabi niyang hindi dapat ako nangingialam sa buhay ng may buhay. Pero hindi ko na siya sinagot. Nilapitan niya ako at akma sanang dadamputin ulit. Pero agad akong nakaiwas. Kung ano-ano mga pinagsasabi niya. Pero hindi ko siya pinansin. Pinagod ko siyang habul-habulin ako. Sinasabi niya pa ngayon tungkol kay Louie at sinasabing hindi na raw ako mahal nito. Pero hindi ko siya pinapansin. Alam ko kasi,
may ginawa siya sa nobyo ko. Hindi ko siya hinayaang masaktan o ano paman. Patuloy niya akong sinusubukang talunin pero hindi ko ito hinahayaan. Atras lang ako ng atras sa mga gamit niya. Dahil gusto ko, siya mismo ang makasira sa mga yon para wala akong maging problema. Kitang-kita ko ang galit sa kanya. At sa huling pagdamba niya sa akin, tumama ang kanyang kamay sa mga bote at nabasag ang mga ito. Nagulat siya sa nagawa niya at kasabay po nun, nakarinig kami ng katok. Nakita ko ang pagkataranta ni Arya at sinenyasan niya kung huwag maingay. Pero sumigaw-sigaw ako ng tulong. Tinanong ng nasa labas kung ano ang nangyayari. Mukhang siya ang may-ari ng building na iyon. Hindi nakagalaw si Arya sa kanyang kinakatayuan. Ang sama ng tingin niya sa akin. Kasabay nga nun, may kung ano rin siyang binubulong. Maya-maya lang, narinig ko nilang pumula sa labas na yung may-ari dumadaing na po ng sakit. Ang sakit daw ng tiyan niya. Bigla naman akong kinabahan. May kakayahan din pala siyang ganon. Ngumiti ng malas sa demonyo si Arya sa akin. Natakot na ako talaga sa kanya noon. Nang magsimula siyang magritual, akala ko ay katapusan ko na rin. Pero naudot ng kanyang ginagawa nang bigla ay bumukas ang pinto. At laking gulat ko nang tumambad ang kaibigan ni Lolo na isa ring albularyo. Masamang-masama ang tingin niya kay Arya. Natakot naman yung babae nang mapagtanto kung sino ito. Dumating nga rin bigla si Louie. Akala ko ako ang lalapitan niya pero si Arya ang pinagtanggol niya. Ako ang sinisisi niya. Siyempre, nagpakyut naman yung hitad na si Arya. Pero hindi naman hinayaan ng albularyo na wala itong gawin para na lang makuha niya ulit si Louie. Hinawakan niya si Louie at pinatulog ito. Ako naman, mabilis po siyang sinalo. Galit na galit si Arya. Tanggalin mo ang dapat tanggalin kung ayaw mong tapusin ko ang buhay mo, Arya! Hindi naman nagpatinag si Arya. Pilit niyang nilabanan yung albularyo. Sinabihan ako ng albularyo na iligtas ko muna ang sarili ko pati si Louie. Dahil may tatapusin siyang dapat niyang matagal nang tinapos. Binuhat ko po si Louie. Dinala ko siya sa may apartment niya. Kahit hirap na hirap, nagawa ko po siyang mabuhat. Iyak ako ng iyak. Hindi ko maipaliwanag yung nangyari. Gusto kong tawagan ng mga pamilya namin pero alam kong hindi naman sila makakatulong. Nang maihiga ko na po si Louie, hindi ako mapakali. Binalikan ko po sila Arya. Sa pagkakataon po na yon, nakita kong nakahiga na po sa sahig si Arya. Hingal na hingal ito. Yung albularyo naman, nakataas ang isa niyang kamay habang nakikipag-usap sa babae. Gusto nitong itigil na ang ginagawa pero hindi naman siya nakikinig dahil gusto rin niyang maangkin si Louie. Gigil na gigil ako sa mga sandaling yon. Sinasabihan ko na nga yung albularyo na gawin na ang dapat gawin. Lumipas sa mga sandali, iyak na lang po ng iyak ang nagagawa ni Arya. Sobrang sakit na ang nararamdaman niya. Kagagawan niyo ng albularyo. Kitang-kita ko na nangihina na rin po siya. Sinasabi ko sa'yo, mamamatay ka. Itigil mo na ang dapat itigil, babae. Tumagal lang 1 oras bago nagawang sundin ni Arya ang kagustuhan ng albularyo. Tinanggal nga niya ang gayuma. Mabilis ko naman pong binalikan si Louie na sa pagkakataon na iyon, saktong gising na. Takantaka siya na makita niya ako. Niyakap ko siya at umiyak. Hindi niya raw alam kung ano ba ang nangyari. Miski rin naman ako. Hindi ko rin alam kung papaano yun ipapaliwanag sa kanya. Natapos po ang lahat. Pinasalamatan ko ng marami yung albularyo. Ang lolo ko pala ang nagpaliwanag sa kanya. Mabuti, tinulungan niya po ako. At mabuti nga rin, nandoon yung albularyo dahil siya na ang nagpaliwanag kay Louie. Pinalayas po ng may-ari na yun ng apartment si Arya
Ang sabi naman po ng albularyo, huwag daw mabahala dahil tinanggalan niya na ito ng kakayahan para makapambiktima muli. Sa mga sandali naman na yon, todo hingi ng patawad sa akin si Louie. Pero ang sabi ng albularyo, wala rin naman siyang kasalanan dahil ang lahat na nangyaring iyon ay dulot ng babaeng hitad na yon. Makalipas po ng 1 taon, kinasal na rin po kami ni Louie. Nagkaroon ng pamilya at namuhay po ng matiwasay kasama ng mga anak namin. Kung minsan, darating talaga sa relasyon natin na masusubukan ito. Ngunit kung mahal nyo talaga ang isa't isa, hindi talaga kayo mapaghihiwalay kahit pa demonyo ang gagawa sa inyo nito.